ito na yung pangalawa sa pinakamahal na coffee na tikman ko. Tapos kung kailan yung last exit, tama. Guys, what's up? So ngayon nandito na kami sa Singapore. Kasama ko ngayon si Kura, guys. Si Joyce kasi hindi siya nakasama dahil meron siyang thesis. Dapat tatlo kami mag-travel to Singapore and Malaysia. Yun nga lang, meron siyang thesis. So kailangan niyang unahin yun. So ngayon, kulang lang namin yung baggage namin. Tapos mag-withdraw and kumuha ng SIM card. Na kami sa loob ng MRT. Nakapag-withdraw na din kami. So if you're using GCash card, mag-withdraw kayo dun sa UOB Bank kasi mas mababa yung conversion rate niya. Tapos click nyo yung local currency. Ito yung tsura ng room namin, guys. So yung kinuha namin is yung double bunk bed. Ang kasama ko ngayon ay si Kura. Ayan. So ito yung bed. Double bunk bed siya. So dito ako, tapos dito yung gamit namin. As in, sobrang liit lang niya, guys. It's a hostel. As in, good lang for tulugan. Tapos mayroon mga lockers dito. If bago pala kayo dito sa channel ko, guys, sa previous vlog ko, nasabi ko na doon na itong hostel na itong Rucksack Inn is meron lang siyang shared bathroom. Pero if gusto niyo yung private suite nila, medyo may kamahalan lang siya. Yun, meron siyang private bathroom tapos mas malaki yung space niya. Pero kami kasi ni Kurs, as an adventurous person, okay na sa amin yung mga ganitong type of bed kasi tinutulugan lang talaga namin. So ngayon, we're now out and about. So it's already 6:10, guys, pero sobrang liwanag pa dito kasi yung parang sunset dito parang around 7 o'clock. So ito yung itsura nung tawag dito, nung area namin. Tapos dito kasi sa likod ng tirahan namin, guys, merong malapit na mall. So doon kami kakain kasi nandun yung favorite shop ko for laksa. Dito kami sa City Square Mall. Dito kami mag-dinner. So umorder lang ako nitong lormi. Para siyang lomi type pero Chinese version. Tapos bumili din ako nito, favorite ko na Poca Fuji Apple Sparkling Juice. Dati naka-tin can to pero ngayon nasa bottle na siya. Dapat yung ordering ko talaga is yung laksa, guys. Kaso dito sa favorite store ko, yung It, lagi siyang nauubusan. So ngayon, around 6:40 wala na siyang laksa. So kailangan kong bumalik na mas maaga dito para maka-order ako. Ang sarap. Try mo. Hey guys, what's up? So today is our first official full day dito sa Singapore. So mag-explore lang kami nearby Bugis and yung mga streets dito. So yung itsura nung Haji Lane, guys. So makikita nyo dito are stalls and boutiques ng iba't iba. May mga damit, may mga food. Sobrang vibrant nung street. Ang ganda. Sa Bugis Junction, sa Yakon Kaya Toast. Mag-almusal muna kami. So nag-order lang kami ng traditional breakfast nila, which is yung Kaya Toast. Yung Kaya Toast, meron siyang jam sa loob, tapos soft-boiled eggs. Mix mo lang yung toyo tsaka yung pepper. Tapos nag-order ako ng iced coffee. Hey guys, what's up? So ngayon, nandito na kami sa Ion Orchard. Mimili na kami ng mga pasalubong and some shopping. So binili ko na yung mga dapat kong bilhin sa Sephora. Tapos ngayon, nandito kami sa Charles & Kit. Kasi binibili ko yung mga pinapabali ng pinsan ko and friends. Ngayon, nandito kami sa kung saang Ion Orchard man to. Tapos nakaspend kasi kami sa sa Charles & Kit. Tapos nagkaroon kami ng $15 voucher. So ito yung mga stores na
qualified dun sa redemption. So, punta na kami dito sa Jamba Juice. Naka-free kami ng dalawang medium size na classic smoothie. So, yung in-order namin is strawberries and wild. Kasi nakakatawa si Kura kanina. Strawberries wild. Nagmamadali siya, sabi niya, bakit ka bibili ng buko? Mura-mura niya. Bili siya ng buko. Magkano lang yun? Buko juice? So, ayun guys. Ang dami naming nakuhang libre dito sa Singapore. Pag nag-ano ka, shop till you drop. Ito yung in-order namin guys. Strawberry wild. Wild. Salamat sa Iron Orchard. Salamat sa libre. Yeah. Guys, finally, matitikman ko na tong ice cream sandwich dito sa Iron Orchard. So, $1.50 siya. So, yung pinili ko is yung chocolate chip cream. Kasi lang siya ng ice cream sa Pinas. Pero nasa Singapore ka lang. Hey guys, so ngayon nandito ulit kami sa City Square Mall. Kakain lang kami tapos ibabalik lang namin itong mga pinamili namin sa Iron Orchard. Tapos diretso na kami ng Chinatown. Papakita ko sa inyo guys, yung pinaka-favorite na laksa ko dito sa Singapore. Ito yung itsura niya guys, so mas marami siyang laman compared dun sa kahapon. Siyempre hindi naman kompleto ang Singapore trip kung hindi ka bibisita sa Value Dollar. So namimili lang kami ng mga chocolates. Pero kukuntiin ko lang kasi nanaba ako dun sa mga chocolates na binili ko nung Japan. So most likely yung bibilin ko is yung para sa bahay namin. Ito yung mga chocolates nila guys. So may mga Cadbury, mga Nips, KitKat. Hey guys, syempre tuloy-tuloy ang ating pagtutour. So nandito na kami ngayon sa Chinatown. Mamimili kami ng mga pasalubong dito kasi mas mura yung mga keychain, mga salamin, tsaka yung mga nail cutter dito. For your reference guys, ito yung mga binibenta dito sa Chinatown. Merong mga ref magnets, keychains, mga mirrors. Post nyo na lang kung gusto nyo makita. Hey guys, what's up? So ngayon nandito kami sa Marina Bay Sands kasi kikitain ko yung mga friends ko around mga 7 o'clock or 7:30. So habang hintayin ko sila, naghanap kami ng pwedeng kainan dito sa Marina Bay Sands. Siyempre dito sa Marina Bay Sands guys, medyo mahal yung food. Actually mahal talaga yung food dito, parang starts at $10. So parang nasa $4.50 each. May nakita kaming Italian restaurant dito. Wala lang kami magawa guys, ito na kami kumain. So ito na yung, so far, ito na yung pangalawa sa pinakamahal na coffee na tikman ko. Yung pinakamahal ko kasi na tikman na coffee is yung sa Batcha. Parang nasa 850 pesos yun, isang set. Ito, caramel latte, 550. Piling ko yung gising ko dito ang ano na, November 13 na. Ay tulog ko pala, November 13 na. Ito naman yung pizza niya. Oy, madami naman to. Yung pizza niya guys, parang isang ano na, dalawang order na ng Angel's Pizza pag meron kayong card. Guys, ito yung reality pag nanonood ng light show. Nakiga sila sa flooring guys. Ayan. Kasi ito yung mismong Super Tree. Hey guys, so ngayon pauwi na kami dito sa hostel namin. Pasensya na, nagtanggal na ako ng long sleeve kasi sobrang init ngayon dito sa Singapore. Hindi na rin ako nakapag-vlog kanina. Kasama ko yung mga friends ko guys, si Rika, si Ate Joy, si Tony, tsaka si Terence. Nanood kami ng light show sa Gardens by the Bay dito sa Super Tree. And alam nyo ba, sobrang sulit nito guys. Ito yung fan na binili namin sa TikTok shop. Ito yung Gojodo. Yung price niya is parang nasa 800 pesos. As in, sobrang worth it guys. Tumagal siya ng ilang oras to? Ilang oras? Parang whole day, parang ganun. Depende naman sa gamit nyo guys. Pero sobrang worth it niya, especially if pumapasok kayo, nagtatrabaho kayo, or magta-travel kayo sa mga humid countries.
Hey guys, what's up? So it's our second full day here in Singapore and wala kaming itinerary ngayon with cruise. So we've decided na mag-split out muna kami to do our personal errand. So siguro I will be going to mga cafes, ganyan, National Museum. Ako I'll go sa Expo and Changi City Point para mag-shopping kasi mayroon mga pinapabili yung mga friends ko. At the same time, mayroon akong hinahanap na damit for our next coming trip. From our hostel guys, isang diretsong train ride lang naman siya from Bendemeer to Expo, kaya medyo malapit lang siya. And kung napapanood nyo na yung mga vlogs ko before, mahilig talaga ako mag-ano guys, mga solo trip, alone time pag nasa ibang bansa ako para magawa ko yung mga nasa itinerary ko kasi ayokong naghihintay yung mga kasama ko sa akin to do my stuff. Kaya nag-aalat talaga ako ng time pag nagta-travel kami. If magti-train kayo around Singapore guys, you should buy this one. Ito yung NETS Flash Pay. So ito yung parang VIP card nila dito sa Singapore. So ito, bayad dito is $10. So meron na siyang $5 na load. Tapos yung $5 is yung bayad dun sa card. So ito nag-expire siya after 5 years. So kung meron kayong ganito, tapos meron kayong mga relatives na pupunta ng Singapore, pwede nyo naman siyang ipahiram guys. Sa magandang feature ng train station nila dito guys, meron silang monitor dito. Dito lumalabas kung ilang minutes pa bago mag-arrive yung train. Tapos meron silang parang guide kung saan ka pupunta. Hey guys, so ngayon dito na ako sa Changi City Point at medyo napaaga ako guys kasi mga 10 o'clock to 10:30 AM pa magbubukas yung mga stall. So mag-almusal muna ako dito sa Burger King and ano ba guys, sobrang mahal ng pagkain dito sa Singapore. So nag-order ako ng meal kasi yung may coffee, burger, tapos meron siyang isang kasamang side dish. Parang ang price niya is nasa 390 pesos. Hey guys, what's up? So hindi na ako masyadong nakakapag-vlog pero update ko lang kayo. Nandito ako sa IMM Mall sa Jurong East. And pinuntahan ko to kasi sabi nila maraming outlet dito. Tapos sa pagtingin ko guys, yung mga items dito paubos na. Kasi wala na mga sizes, wala na yung available colors. Kasi naubos na kasi na yung discount dito up to 80%. Pero punta pa tayo sa isang mall sa Vivo City. Bata ako nabibili sa sarili ko. Guys, finally, matatry ko na yung famous na Wingstop. So umorder ako nung pinaka-best flavors nila, yung Louisiana tsaka Parmesan. Bali set meal na to guys for about $12 siya. So may kasama na siyang fries and lunch. Hey guys, good morning. So today is our last full day here in Singapore. So pupuntahan namin yung mga spots sa Singapore na never ko pang napuntahan. And yung, alam niyo na, mga aesthetic spots dito. So una is yung Chimes. Ito na yung itsura ng Chimes guys pag pumasok kayo sa loob. So nakapalibot siya ng mga restaurants. Pero mga around 11 AM pa bukas. Then dito sa baba meron din mga alfresco dining, ganyan. Tapos ito yung sikat sa TikTok guys na ginagawa nila dun sa escalator. 11 o'clock pa nag-ooperate yung escalator. Based dun sa research namin guys, dati siyang Catholic Covenant pero ngayon naging commercialized na siya or private na siya. Kaya marami na siyang mga kainan dito. What's up? So ngayon nandito kami sa Orchard Road. Nag-explore lang kami somewhere dito. So ngayon nandito kami sa Design Orchard. It's a mall lang guys na for homegrown and local brands in Singapore. So iba-ibang shop siya. And alam nyo ba guys, hindi ko na alam kung saan papunta tong episode na to kasi sobrang chill lang niya. Yung mga lugar na pinuntahan namin ngayon guys is ito yung mga places na hindi ko pa napuntahan before nung nag-Singapore ako. Kaya sobrang chill lang niya. Wala kayong makikita dito mga Flower Dome, Universal Studios, Sea Aquarium, ganyan. So if gusto nyo mapanood yun sa ibang episode ng Paulo Wonders.
Hey guys, so ngayon nandito kami sa Lucky Plaza, Singapore. So para ito yung tambayan ng mga Pilipino na OFW. Tapos punta kami dito sa food court guys. Ang saya kasi merong mga Filipino food like yung Papa King, Lutong Pinoy, tapos meron JT Manukan. So umorder na kami dito sa Roasted Delights. Ito yung mga in-order namin. Char-siu wonton noodles. Tapos kay course is Hainanese chicken. Pero iba siya. Parang ito, roasted to. Hey guys, so ngayon nandito kami sa Ion Orchard. Umorder ako nito Tokyo Milk Cheese. Ito yung binibili kong cookies sa Japan. Sobrang sarap niya. Kaso dito medyo may kamahalan yung ice cream nila. So ito yung mix nila, yung cheese and milk. Sarap. Ang sarap. Worth it naman yung price guys. Hey guys, bago ako mag-impake ulit, pakita ko lang sa inyo yung mga binili kong damit kahapon sa Cotonon. Ito biglaan lang to guys, nakita ko lang siya dun sa City Square Mall at bibili lang ako ng pagkain ko tsaka dun sa Value Dollar. Tapos nakita ko on sale siya. So I got this for only $15 pero yung original price niya is around $50 siya. So bumili ako ng dalawa, isang parang knitted type of resort shirt, tapos ito sobrang ganda niya guys. Meron siyang borda sa side, sa sleeves, tsaka dun sa baba nung damit. Kahapon guys, naka-anim akong mall around sa Singapore. Pinipilit ko talaga yung sarili ko na mag-shopping, bumili sa ganitong brand. Kaso nung pag pumupunta ako sa mga brands na gusto ko guys, either wala siyang available colors or available sizes. So nung dun na ako sa pang-anim na mall ko around Vivo City, iniisip ko talaga na ano kaya bibilin ko, ganyan. Dapat meron ako mabili sa Singapore kasi yung nabili ko is dun sa Malaysia pa. Nung papasok na ako dun sa MRT station guys, nakita ko tong Foot Locker. So sabi ko, try natin, baka meron ako mabili dito. So meron akong nakita dun sa bag section nila, which is this one. Ito yung tote bag na in collaboration with Korn, yung band sa US ata to. Tapos ganito yung style niya guys. As in basic lang siya na merong 3 stripes tapos yung logo nila. Sobrang ganda ng logo kasi pop of color siya. Tapos tinanong ko kung meron pa silang available stock. And alam nyo guys, this is the last piece dun sa collection niya. And sabi ko, okay, kunin ko na. Tapos akong mag-pack guys. So ito yung akin, tapos ito yung kay Kura. Hati kasi kami sa isang maleta na 20 kilos. Ito yung hand carry ko. Tapos ito yung another check-in ko na 24 kilos. Dahil last fall din na namin dito sa Singapore guys, nag-compute na ako ng mga expenses ko. And isa sa pinakamalaking expenses ko is yung pagkain dito sa Singapore. Ang average meal kasi dito sa Singapore guys is $5. So parang nasa 250 pesos yun. Alakart pa yun na wala pang drinks yun. Eh yung tubig dito guys sobrang mahal. It costs $2. Parang nasa 95 to 100 pesos per 500 ml. Kaya mas okay if meron dito sa hotel nyo or sa hostel nyo na refilling station, magdala na lang kayo ng tubig para makatipid kayo. And yung set meal kasi dito guys, yung full board meals nila around $12 to $15. So parang nasa 900 pesos to 950 pesos. Tinry naman namin kumain sa mga hawker chan or sa mas mga murang kainan guys, pero yun pa rin talaga yung average meal nila, nasa $5. Yung $4 siguro meron naman pero hindi siya ganun ka okay or kasarap na pagkain. Next naman guys is yung transportation. Medyo malaki din siya kasi nag-roam around kami sa Singapore and yung primary transportation dito it's either bus or MRT. Yun kasi yung pinakamura nila guys. If nag-take ka ng Grab dito, it will cost you around $15 to $20. Lang Clarke Quay guys. So ito yung river cruise nila. Pwede kang mag-book banda doon. Tapos meron dito yung slingshot. Then yung mga iba doon guys, mga kainan tsaka inuman. Sa kabila naman is mall. Ito yung order namin guys. This is the famous Singapore slingshot. Para siyang pomelo something na juice type. Pero meron siyang alcohol. Meron na ng people dito. Sarap. Parang may natikman na ako na yun. Yun pala yun asa. Guys, tapos na kami dun sa night out drink namin. So yung in-order kasi namin, basta meron kaming in-order na Singapore slingshot. Tapos sabi niya kasi, bigyan ko kayo na free drink. So no, inintay namin yung free drink hanggang matapos. Tapos edi nag-bill out namin, tinitignan namin.
budol-budol. Ang tagal naman ng free drink. Tapos ngayong nandito na kami sa pa-bridge, doon ko na-realize yung binayaran namin mas mababa compare doon sa original price. So binigyan niya kami ng discount ng almost $7. Kaya kay ate na nagbigay sa amin ng discount at ng budol, thank you so much. Mabuhay. Naubusan na ako ng load sa NETS ko. So yung Visa GCash na lang. Pagka-travel kayo abroad guys, kuha kayo nitong GCash card kasi sobrang convenient niya. 250 pesos lang to, tapos orderin nyo siya dun sa mismong GCash app. Tapos mababa yung conversion rate niya. At the same time, real time pag sinwipe mo. Finally guys, tumama na kami sa exit. Kasi dito sa Ferrer Park, may connecting to sa City Square Mall. Ngayon mayroon siyang 3 exit. Tapos kung kailan yung last exit, tama. Akala namin tama kami. Hey guys, good morning. So today is our last day here in Singapore. Kaya umorder ulit ako na itong laksa dito sa City Square Mall. Yung flight namin is around 4 o'clock pa naman siya. Pero kailangan na namin pumunta ng airport around 1 PM kasi mayroon pa kami asikasuhin na tax refund. Compare sa Japan guys. Sa Japan kasi parang on the spot binibigay na yan or nilaless na yung tax refund mo. Pero dito sa Singapore guys, anything na binili mo na mayroong tax refund, kukunin mo siya sa mismong Changi Airport. Ngayon nandito ako sa Changi Plaza, Singapore. This one is a Chinese milk tea shop na nag-branch out dito sa Singapore, Malaysia. Dapat talaga sa Malaysia ko siya itatry kasi nawala siya sa isip ko. Kasi sabi ko, okay, last day, sige, hanapin na natin yung may pinakamalapit na branch. So yung pinakamalapit sa amin is yung Plaza Singapore. So ito yung in-order ko guys. This one is the Changi Jasmine Green Milk Tea na large. Okay naman yung price niya guys. And sana masarap siya kasi nire-rave to ng mga TikTok. Alam niyo na. So let's try it. Try na natin yung milk tea guys. Masarap siya guys. Legit. Guys, what's up? So ngayon nandito na kami sa Changi International Airport, Terminal 4. Nakapag-check-in na kami and tapos kami sa immigration. Sobrang bilis ng process kasi automated na yung immigration nila at the same time. Self-check-in. So mabilis lang talaga yung process. Namili lang kami ng konting pasalubong from Irvins. Kakain na lang kami tapos mag-board na kami around 4 o'clock. Nili ko guys sa Old Chunky yung chicken nuggets nila tsaka yung curry o puffs. Tapos bumili lang ako ng Irvin salted chips tsaka yung salmon. So that's it guys for today's episode. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. It's been my 3rd time pumunta ng Singapore and sobrang na-amaze pa rin ako sa landscape nila, sa pagkain, sa architecture. And sana next year marami pa akong mapuntahan na countries, especially sa mga Southeast Asian countries. And that's it. See you in my next vlog.